Magandang umaga mga kapamuso. Ipagpapatuloy po natin yung ating devotion. No? Kung naalala ninyo, nung nakaraang week, ang pinag-aralan po natin, pinag-usapan natin ay paano ba mawawala no? Ang God's perfect will para sa atin. Diba, naalala nyo nung nakaraang week, sabi natin ay bago pa man tayo ipinapanganak or isinisilang sa mundong ibabaw, sabi ni Jeremiah, 'di ba? Alam na ng Diyos ang magiging buhay natin. So alam niya na yung magiging future natin, kung ano yung magiging life natin, pamilya, trabaho, etc. Ayan. Pero may mga pagkakataon, 'di ba, na pag-usapan natin nung nakaraang week. Minsan, bagamat meron sa ating perpektong kalooban ang Diyos, nalilihis 'yon. Gawa na nga rin ng ating sariling pagkukulang. Kaya nagiging permissive will siya o yung pinapahintulutan na lang ng kalooban ng Diyos. So pinag-aralan natin nung nakaraan yung kung papaano nawawala, no? Lumilihis yung kalooban ng Diyos. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan ay papaano naman natin matitiyak na yung ating mga desisyon sa buhay at mga ginagawa ay nasa ilalim ng kalooban ng Panginoon. 'Di ba yung mga pwedeng magbigay sa iyo ng liwanag, yung kapag ka biglang ting, oo nga yung mga ganon, no? Yun yung yung mga magliliwanag sa atin. Nalala ko kay Mrs. Kao noon, ito yung tinatawag naming effect. Yung oo nga yan. So ngayon pag-aaralan natin yung 7 liwanag or the 7 lights. Paano natin matitiyak na tayo ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos? Unang-una, syempre, ikaw mismo kumbinsido. Yung inward conviction na tinatawag. Yung bang kapag tinanong ka, yan ba tiyak mo galing kay Lord? Yan ba tiyak mo na yung ginagawa mo tama? Yung pwede mong sabihin, oo, nang wala kang iniisip na nagigilty ka, yung pwede mong ipaglaban, yung pwede mong itayuan, no? Kasi ikaw mismo, kumbinsido ka. At ito, ang unang-una nating tatandaan, ang conviction magsisimula palagi sa atin. No, hindi sa ibang tao. Hindi ibang tao magdidikta sa'yo. Naalala ko nung kabataan ko pa, no? Nung kabataan ko pa, may uso sa aming, biruan, no? Kasi nangyayari talaga to. Minsan may isang kabataan lalapit sa isang girl, sasabihin niya, alam mo ba, sinabi sa akin ng Diyos, ako yung para sa'yo. O, diba? Totoo yan. Nauso yan ng unang panahon sa amin, no? Paano natin sasagutin yung mga ganun? Siyempre dapat, ikaw mismo, alam mo, sa totoo lang po nangyari ito sa amin ni Pastor John, no, nung mga bata pa kami. Kasi nung mga bata kami, nung mga kabataan pa namin, high school pa lang kami, magkaklase na kami. Siyempre, high school pa lang, crush ko na ang inyong Pastor Joe. Hindi ko naman yan i-deny, no? Crush ko na siya. High school pa lang kami, mga batang-bata pa. Pero nung kami po ay nag-college na, no? Siguro mga nasa second year or third year college ako, nagkita kami uli. Tapos sabi niya sa akin, ito yung sabi niya sa akin, alam mo, Del, sabi niya, malinaw sa puso ko na ikaw ang kalooban ng Diyos para sa akin. Siyempre, nandun yung natuwa ako, nandun yung kilig moments kasi nung mga time na yon, talaga nga aminin ko naman na may pagtingin naman din po ako sa inyong Pastor Joe. Andun yung tuwa, yung kilig. Kaya lang, personally and honestly, hindi ako kumbinsido kasi damdamin ko lang yun eh. Kaya ang sabi ko sa kanya, alam ko naman, nararamdaman mo rin may pagtingin ako sa'yo. Alam ko kasi ganyan kayong mga lalaki, matunog kayo, di ba? Pero ganun pa man, ang sabi ko sa kanya, hindi porket may pagtingin ako sa'yo, kumbinsido ako na ako'y para sa'yo. Kasi kinakailangan ako mismo makumbinsin na ito ba will ng Panginoon? Kasi damdamin lang to eh. So, yun yung unang-una, dapat sa iyo mismo mag-umpisa, mas come first sa iyo, no? Pangalawa, andun yung paghihintay na. Kailangan dapat yung paghihintay galing sa Diyos. Kaya ang sabi sa kanya, kung ikaw ay kumbinsido, yan ay pinag-pray mo, nagbigay sa iyo ang Lord ng mga confirmation, dapat ako rin.
So nagpray ako, naghintay ako ng confirmation mula sa Panginoon. So dapat ikaw mismo kumbinsido. Ang sabi ng mga Gawa 16:10, pakibasa po. Yan, no? Sabing ganon, ito ay si Pablo. Kasi nung sinabi ito ni Pablo, bago to sinabi ni Pablo, no, may nangyari muna sa mga unang verses na dapat pupunta sina Pablo at mag-share ng ebanghelyo sa Asia, sa bandang Asia. Pero hinadlangan sila ng banal na spirito at ang sabi sa kanila, doon kayo sa Macedonia. Kaya ang sabing ganito, natiyak namin. Sabi ni Paul, natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. So ang dami sa kanila nagsasabi, dito kayo sa part na to ng Asia. Pero siya, kumbinsido siya na ang will ng Panginoon sa Macedonia sila. So yun yung number 1. Number 2, na pangalawang liwanag, dapat agree sa'yo ang Biblia. Meron kang confirmation mula sa salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng mag-contradict. Hindi mo pwedeng sabihin, halimbawa, nagkaroon ka ng girlfriend na hindi Kristiyano, tapos sasabihin mo sa mga kaibigan mo, pinag-pray ko to, nagpakita ng sign ng Diyos sa akin, will siya ng Panginoon sa akin. Hindi naman Kristiyano, tapos ikaw Kristiyano. Ang linaw na sinasabi ng Bible, di ba? Hindi tayo dapat nakikipamatok sa hindi mananampalataya. Mananampalataya ka na, papasok ka na sa relasyon, alam mo na hindi ka pwedeng pumasok sa isang hindi mananampalataya. So, contradiction siya. Hindi mo siya pwedeng sabihin kalooban ni Lord. Hindi mo rin pwedeng sabihin na, ay, ayoko na sa asawa ko, i-divorce ko na siya. Kasi may nakita akong kristyanong babae o kristyanong lalaki. Yun ang aasawahin ko uli. Ay, hindi rin pwede, di ba? Kasi asawa mo na siya eh. Sinabi din ng Bible, di ba? Hindi mo pwedeng hiwalayan ang iyong asawa. Hindi mo rin pwedeng sabihin na, ay, kalooban ng Diyos na mag-overtime ako para ako ay sumagana. Kaso Sunday, di ba? Hindi ka naman i-required na mag-overtime ng iyong trabaho. Tapos mag-overtime kasi sabi mo, paraan to ng Diyos, ng provision niya sa akin, yung mag-overtime ako ng linggo. Ang linaw-linaw na sinasabi ng Bible, di ba? Yung linggo ay araw ng pagsamba. So may option ka na hindi ka mag-overtime. Hindi pwedeng sabihin na, ay, hindi ako kalooban ng Diyos, nabantayan ko tong bahay ko. Kasi baka manakawan, hindi mo na ako sasamba, hindi ganun. So hindi siya pwedeng magko-contradict. Ayan. Pangatlo, sabing ganun, meron pala tayong, basahin muna natin yung Isaiah chapter 8 verse 20. So by application or implication, 'di ba sabi, nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Nasa inyo na. Alam nyo na. So hindi na kayo pwedeng makinig sa sa paligid ninyo o sa sarili ninyong kagustuhan kasi ipapahamak lang tayo nito. So meron na tayong guide, meron tayong Biblia. Kaya nga importante na lagi tayong nagbabasa ng Bible para guided rin tayo sa kalooban ng Diyos. Ayan. Pangatlo, naliwanag, dapat may kapahayagan mula sa Holy Spirit o yung tinatawag nating prophetic confirmation. Ang sabi ng Acts chapter 20 verse 23, sinabi ni Paul yan, no? Alam na ni Paul na meron nang naghihintay sa kanya na pagkabilanggo at kapighatian sa pupuntahan niyang bayan. Pero tingnan ninyo, pansinin ninyo sa Acts chapter 21 verse 11, sabi gano'n dito, pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Ang sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo,
Si Propeta Agabo, sabi niya, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil. Nagkatotoo, no? Nagkatotoo yung sinabi ni Paul sa Acts 20:23. Alam niya na yung mangyayari sa kanya. So, bagamat sa parting ito, kinakailangan din tayong maging maingat sa paggamit ng mga prophetical gifts na meron sa atin. Kasi tandaan po natin mga kapamuso, na yung mga kapahayagan ng banal na spirito, ito lang yung magkukumpirma sa atin. Hindi kasi ka pwedeng sabihan na, halimbawa, mula sa isang pastor, oy, ikaw, sinasabi sa akin ng Panginoon, may tawag ka. Mga ganyan, ano. Kailangan, i-confirm ito sa'yo ng Panginoon. Nakakaramdam ka, halimbawa si Pastor Joe po nung high school pa lang, no, nakakaramdam na siya ng tawag ng Diyos ng pagpapastor. Marami nang pinakita sa kanyang signs ang Lord. Pero kailan lamang siya nakarinig ng prophetical nakapahayagan ng Diyos nung siya ay umaattend umaattend na siya ng mga gawain, active na siya sa church. May nagsabi sa kanyang, ikaw ay tatawaging maging pastor. So, kinonfirm. So, isa po yun sa pamamaraan ng confirmation ng Lord, pwedeng gamitin ng Panginoon ang kapahayagan ng banal na spirito. Pang-apat, na liwanag sa atin, dapat nagkakaisa rin ang matutuwid mong tagapayo. O di po ba? Sabi ng Proverbs chapter 11 verse 14, dito mga kapamuso, importante na humihingi rin tayo ng payo. Halimbawa, hindi tayo masyadong kumbinsido sa gagawin natin na pagpapasya. Kahit anong problem or issues, hindi tayo masyadong sigurado. Pwede po tayong humingi ng payo o advice sa mga taong godly. Sabihin, Kristiyano po dapat. Kasi hanggat maaari, hindi tayo, lalo na po kapag spiritual matters, no? Yung mga technical matters siguro, pwede tayong humingi ng payo sa mga hindi Kristiyano kasi linya naman nila yon. Pero pagdating po sa mga desisyong paggawa ng desisyon, no? Kinakailangan po natin ang guide ng banal na spirito. Sino po ba yung mga may banal na spirito? Di po ba yung mga Kristiyano? Tayo yung may banal na spirito na nagsabi, di ba ang ministeryo ng banal na spirito, nag-guide sa ating mga desisyon. So dapat po, kapag tayo ay may mga problema sa buhay o pagpapasya na hindi natin sigurado, pwede tayong humingi ng payo sa mga Kristiyano. At mas marami pong mga godly Christians, pwede natin hingin ng payo kasi magkukumpirma yun pag mas maraming uma-agree, mas okay. Pero dapat po, itong mga Kristiyanong ito ay godly din naman po. Ibig kong sabihin, mga Kristiyano na pwede po natin pagkatiwalaan, pwede po nating masabihan na meron talaga po silang puso ng pagpapayo. So napaka-importante na makikinig tayo sa kanila kahit na tawag dito ay minsan nagdududa tayo, pero at least meron po tayong pwedeng pwedeng magdagdag ng confirmation po sa atin. Panglima, na liwanag ay yung nagkakatugma-tugma ang mga pangyayari, no? Yung tinatawag nating circumstantial evidence. Di po ba naalala ninyo nung si Abraham ay naghahanap na siya ng mapapangasawa niya para kay Isaac? Di po ba inutusan niya yung kanyang alipin na, pumunta ka sa bayan ko, doon sa kalahi ko, sa kamag-anakan ko, hanapan mo ng mapapangasawa si Isaac. Kailangan na nasa lahi namin, nasa linya namin, yung pinakamalapit na kamag-anakan. So, itong alipin ni Abraham ay talagang malalim na Kristiyano, no? Hindi siya yung basta-basta naghanap. Actually, wala tayong mababasang sa Bible na binigyan siya ng guide ni Abraham paano maghanap ng asawa. Basta ang sabi lang sa kanya, dapat nasa lahi namin kamag-anakan. Napakabuti ng alipin na ito kasi pagdating niya doon sa bayan ni Abraham, no, nanalangin siya humingi siya ng circumstantial evidences, yung mga pangyayaring tugma. Sabi niya ganun, Lord, di ba umupo si
si yung alipin, ano, doon sa malapit sa inuman ng tubig sa may well, no? Sabi niya, kung sino man po ang magpapainom sa akin, at hindi lamang sa akin magpapainom, pati sa mga kamelyo ko or kabayo ko na nang inumin, aalukin, isa po yun sa sign. Yun yung una niyang sign, no? Yung papainumin siya at paiinumin din yung kanyang mga alagang kabayo or kamelyo. Kasi ang dami niya na nakikitang mga dalaga na umiigib ng tubig. Ang gaganda naman ng mga dalaga. Yun yung una niyang sign. Pangalawang sign niya, Lord, dapat po yung babaeng iyon ay nasa may pinakamalapit na kamag-anak ng aking among si Abraham. O di ba may lumapit sa kanya si Rebecca, di ba? Yung gulat na lang siya, inalok siya ng inumin, pinainom din yung kanyang mga hayop na dala. Pagkatas nalaman niya, no, nasa pinakamalapit na kamag-anak ni Abraham. Paano nangyari yun? Nanalangin siya ng confirmation, ng sign, di ba? Ito ay itong eksaktong lesson na ito, magiging maingat din tayo, no? Kasi hindi lahat ng signs galing kay Lord. Kaya nga dapat ito ay nasa ilalim ng malalim na panalangin. At pangalawa, kinakailangan din yung sign na hihingin natin, yung alam natin parang imposibleng mangyari, pero mangyayari. Kasi alimbawa, naghahanap ka ng mapapangasawa, sasabihin mo, oh, kung sino yung papasok dyan sa pintuan na yan, na unang-una, yun, ang daming pumapasok dyan, di ba? Common na siya. Ay, hihingi ako na sa'yo, pag ako nakapasa dito, ibig sabihin, ito yung magiging course ko. Anong sign na yan? Kasi syempre mag-aaral ka, natural, papasa ka. I-honor ng Lord yung pag-aaral mo. Pag humingi tayo ng mga signs, yun talagang alam natin na imposible, pero bigla siyang bumubukas ng pinto. Alam niyo po ba mga kapamuso, nung kahapon po, no, ako po ay stress na stress. May nangyari kasi sa akin kahapon. Ganun pa man, nung aaralin ko na po yung lesson ng prayer meeting, no, kagabi, nag-struggle ako dun sa prepare kong lesson kasi ang ginagawa ko po mga kapamuso, yung araw po kasi ng Lunes, diyan ako gumagawa ng mga lessons, no? Ang ginagawa ko po lagi, 1 week advance. So ngayon pong araw, kunyari, meron ng lesson. Ang gagawin ko yung pang next week. Kasi hindi ko po alam ang pwede mga mangyari along the way. Baka may bigla akong lakad o may emergency. At least meron na akong nakaset for next week. Laging advance po yan, no, sa lahat. Advance lesson. Tapos nung kahapon po, nung inaaral ko po yung devotion para sa prayer meeting, parang hindi ako kumbinsido doon sa ginawa kong lesson, no, sa prayer meeting kagabi. Sabi ko, parang hindi, nire-review ko siya kasi kinakailangan ko ng ipadala yung PowerPoint, yung lesson ko ng mas maaga, no, para mapaghandaan. Pero hindi talaga ako makumbinsido. Sabi ko, Lord, wala na akong time para gumawa ng panibagong lesson. Ito na, ready na to. Stress pa ako, hindi nga may nangyaring problema sa akin. So, sa stress ko, sabi ko, ano ba yan? Talagang hindi ako makumbinsi. Pasok ako ng kwarto. Tapos, meron po kasi akong lalagyan ng mga libro doon. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Siguro hindi will ni Lord na mag-part 2 ako sa God's will kasi dapat talaga part 2 naman talaga, malinaw na malinaw. Yung part 2 ko na lesson, hindi ako kumbinsido. So, alam niyo po ba, pagdampot ko po nung isang libro doon, yung libro ni Pastor Joe, eksaktong pagbukas ko po nung libro, mabigat po yung libro, makapal. Eksakto pong pagbukas ko ng libro, ito po yung nakasulat. Itong din-discuss ko sa inyo, yung 7 liwanag ng paano mo malaman ang will ng Panginoon sa'yo. Eksakto po yun, no? Pagbukas ko, ay sabi ko, talagang will ng Panginoon na ituloy niya yung lesson namin on God's will. At ito yung lesson na to. So, sa madaling salita po, yung prepare ko, hindi siya yung lumabas, kundi ito. Yung mga ganun pong mga pangyayari na tugma-tugma, na hindi mo inaasahan, na parang imposible, pwede pong gawing sign natin yun para malaman natin ang perfect will ng Lord. Then, pang-anim po, yung may kapayapaang pakiramdam mula sa Diyos o yung tinatawag nating the peace of God. Nagdesisyon ka na, no? Bagamat yung desisyon mo ay napakabigat,
no? Pero may kapayapaan ka. Malinaw na ang sabi sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Sabi pong ganyan, basahin po natin. Ayon. Kailangan po, pag tayo ay gumawa ng isang desisyon, kahit ito ay may risk, kahit parang ayaw ng damdamin natin o kaya parang may duda tayo, pero kapag nagdesisyon tayo, dapat meron tayong kapayapaan. Malinaw na sabi nung binasa natin kanina, 'di ba? Sabi, kapag nahingi mo na yung gusto mong kailangan, may pasasalamat na panalangin, anong mangyayari? Yung kapayapaan daw ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, yun yung mag-iingat sa puso at isip natin na sa pakikipag-isa kay Kristo. May peace tayo, hindi tayo magigilty pagkatapos nating gawin yung pagpapasya na yun. Alam niyo po ba nung maganda pong isang example ko dito, nung ako po nung dalawa na po yung anak namin, nagpasya na po kami mag-asawa na hindi na kami mag-aanak kasi lalaki at babae na nakabuo na kami. Nung time pong yun, dahil dalawa na yung anak namin at medyo malaki-laki na po yung si Jehan ko noon, no? Pwede na akong mag-aral uli, no? Wala akong balak mag-aral noon kasi unang-una, wala po akong extrang fund para sa pag-aaral ko. Pero lumapit po sa akin si Ate Tess nung time na yon. Sabi niya sa akin, Del, gusto mo bang mag-take ng masteral? Sayang kasi pwede kang magturo sa Bible School. Pag nakapag-take ka ng masteral, total, medyo malaki-laki na yung dalawa mong anak. So sabi ko, ay talaga po. Tapos sabi niya ganun, huwag kang mag-alala, i-sponsor kita. I took it as a sign na will ng Panginoon na mag-aral ako kasi may desire ako, kaya lang wala akong pang-aral. So, salamat sa Panginoon, ano? So, nung ako po ay malapit na po ako sa year ng graduating ko, sa masteral ko, ako po ay nabuntis, no? Medyo nagulat po kami ni Pastor Joe na hindi naman po kami nagplano pero binigyan kami ng Panginoon ng another baby. So okay lang, wala namang problema, kaya ko naman mag-aral kahit buntis ako. So mula po rito sa Angono hanggang sa may Quezon City, yun, araw-araw binibiyahe ko yan. Buntis ako, bumabiyahe ako sa gabi, nag-aaral po ako sa gabi. Tapos nung ako po ay siguro mga nasa 3 to 5 months na yung tiyan ko, hindi ko na maalala, no? Nakakaramdam ako ng kakaibang sakit sa puwerto ko, no? Sa puson ko, na parang merong malalaglag o babagsak. Masakit siya, na mabigat. So nagpa-check up po kami ni Pastor. Alam niyo po bang sabi ng doktor sa akin ganito? Ma'am, tumigil na po kayo sa pag-aaral ninyo. Kasi yung biyahe ninyo gabi-gabi nakakatagtag, meron kayong threatened abortion. Ibig sabihin, any moment, pwedeng malaglag ang baby ko. Kasi daw yung ulo ni Giselle, no, yung bunso ko, ay ready na siyang bumagsak, malalim na, no, dahil nga natatagtag daw ako. So, syempre, nung nalaman namin mag-asawa yun, nag-struggle talaga kami ng gusto. Kasi ang sabi ng doktor, itigil nyo na yung pag-aaral mo. Tapos nung kami po ni Pastor Joe ay nalanging mabuti, si Pastor Joe po kasi ang hinahayaan niya magpasya ako eh. Sabi niya, kung ano yung magiging pasya mo na isusuportahan ko. Siyempre di po ba, ako bilang isang ina, siyempre mas pipiliin ko ang safety ng baby ko. Normal yun eh, kaysa sa pag-aaral ko. Kaya lang meron akong pinaglalaban eh. Sabi namin, nag-pray, sabi ko sa Panginoon, Lord, nung ako po ay wala po akong planong mag-aral kasi wala akong pera, pero may nagpaaral sa akin, ibig sabihin kalooban mo na mag-aral ako uli. Wala po kaming plano ni Pastor John na mag-anak uli kasi settled na po kami dun sa dalawa, pero ibinigay mo. Ang baby, sabi ng Biblia, ay kaloob mo, regalo mo po ang anak sa mag-asawa. So, ibig sabihin po, itong dalawang ito na nagsabay ay kalooban mo para sa akin. Hindi ko pwedeng piliin ang isa lang
Dahil alam pong yung isa ay kalooban din ng Panginoon. Kaya sabi ko sa asawa ko, pagsasabayin ko siya. Kasi alam ko sa puso ko na ang dalawang iyon ay perfect will ng Panginoon sa akin. Kasi binigay ni Lord John nang hindi ko naman talaga hinihingi. At itong kapayapaan ng Espiritu na sinasabi ng Philippians 4:6-7, nasa akin, bagamat every day, kinakabahan ako pag pumapasok ako. Every night, papag-pray namin ni Pastor Joe, ang aking baby sa tiyan. Sasabihin namin sa kanya, anak, ingat-ingat lang dyan ha. Ang mama mo, sasabihin ni Pastor Joe, ang mama mo, gagraduate pa yan. Ganyan, kinakausap namin palagi si Giselle sa tiyan ko, kapit ka lang dyan, lalaban tayo. Ganyan, ganyan, ganyan. Alam niyo po, pagdating ng mga bandang 7 months, naging stable siya to 8 months. Sabi ng doktor, miracle nga daw na okay na yung kanyang kapit. So, okay na. Pagkatapos po, nung malapit na po akong manganak, siguro mga nasa 8 months kalahati or magna 9 na po, nagkasakit naman po ako ng typhoid fever. So, yung nireseta po sa aking gamot ng doktor ay delikado. At sinabi po mismo ng doktor sa amin ni Pastor Joe, naku, yung tapang nung gamot na iniinom ni Mrs., wag po kayong mabibigla. Kasi 99% po pwedeng maging special child ang bata. Kasi nga napakatapang daw nung iniinom kong gamot at hindi ko naman pwedeng hindi siya inumin ng gamot kasi malala na po yung sakit ko. Naku, iyak na naman kami ni Pastor Joe sa panalangin. Napakarami talagang pagsubok, no? Pero alam niyo po ba, lagi namin sinasabi, Lord, ang batang ito ay kalooban mo. Ito ay regalo mo sa amin. Kaya alam namin na ikaw po ang magbibigay sa amin ng batang ito, bahala ka na. So every night, pinapag-pray po namin yung baby. At nung ipinanganak ko nga po si Giselle, ang unang tinignan nga agad ni Pastor Joe, kung may diferensya ba yung ilong, yung tenga, yung ano, napakapogi naman po, wala naman pong diferensya. At ang sabi ng doktor, ay, pagdating ng mga 2 years, mga 1 year, 2 years, doon niyo po makikita. By the way, mismo ang sabi ng doktor pala, nung sabi niya pwede maging special child, alam niyo, hindi po Kristiyano yung doktor. Pero ang sabi niya po, ganito, panalangin na lang po ang magbibigay sa inyo ng miracle na hindi maging special child ang batang yan. Hindi Kristiyano yung doktor pero naniniwala siya sa miracle. So, pagdating po ng mga 1 year, 2 years, nakita naman namin, normal naman si Giselle. At totoo naman po, super naging special child si Giselle ko nung lumaki. Sa positibong way, no? Matalino, mabait, na bata. Talagang naging super blessing sa amin. Bakit? Kasi siya ay perfect will ng Lord sa amin. So, yung kapayapaan ng Diyos na alam mong yung tinatahak mo ay galing sa Kanya, yun yung magbibigay sa inyo ng peace kahit may takot, may risk along the way. Huling-huli po, liwanag, yung may napapanahong pagpapala ng Diyos o yung tinatawag na God's timely provision. Yung kahit may mga detour na tinatawag, may mga paliko-liko, may mga naging problema sa gitna ng daan, malinaw na mayroong pagpapalang naghihintay. Sabi ng Isaiah chapter 58 verse 11. Basahin po natin. Ayan po. Normal po na sa pagtahak natin sa kalooban ng Diyos, may mga paminsan-minsang desyerto. No? Pero ang sabi ng Panginoon kasi, palalakasin niya tayong muli. Hahayaan niya tayong dumaan sa desyerto ng buhay. Hindi laging bed of roses tayo. No? Ang sabi ng Panginoon, ang magiging tulad kayo ng isang hardin, bubukalan, may mangyayari. Alam niyo po ba, kaya po ako na-stress nitong week? Kasi po yung nilalakad namin, no, na burial benefit ng mother ko sa GSIS, no, more than 1 year na, no. Sobrang stress na po talaga ako. No, ito po ay nilalakad. Wala po akong planong mag-file ng burial benefit ni mama nung namatay siya nung last year, ng March, no? Pero may nag-advise po sa akin na kaibigan na, dahil sayang din, lalo na nasa gobyerno si mama mo, sayang din yung makukuha mong benepisyo. Kahit papaano,
maibabalik niya yung ginastos mo sa burol. So tinake ko yun na kalooban ng Lord kasi provision niya sa amin yun. Wala naman akong magiging problema. So nilakad po namin. Kaso ang problema, ang tagal talaga, no? Mahigit 1 taon na naiinip na ako sa pinal-off namin. Yung pala, ang dami pang mga kulang na requirements. So sabi ko, sige, andyan na rin lang naman. Naghintay na rin lang naman ako ng mahigit 1 taon. Idiretso ko na. Kaya lang problema po talaga, ang daming detour, ang daming disyertong nangyari. Ang daming pabalik-balik, ang daming gastos sa pamasahe ng yung contact namin. Tapos yung pagpapagawa ng mga affidavit na paulit-ulit. Syempre po, kada isang affidavit, ang mahal-mahal, di po ba? So, ginawa ko pa rin kasi alam ko, way of provision ng Lord ito sa aming mag-ina eh. Alam ko, pagpapala ito ng Diyos, tinuloy din namin. Kahit na ang daming pabalik-balik. Kaso po yun nga yung natapos na sana, sabi, kiklaim na raw po namin this week. So tuwang-tuwa naman kami, makukuha na namin after 1.5 years, no? Pagkatapos, nung kukunin na lang po, biglang sabi, may kulang na naman daw. Magpapa-affidavit na naman. Alam niyo po, bubigay talagang spirit ko talagang sobra akong muntik na akong mag-breakdown talaga. Napakamahal talaga ng ng mga gastos na. No? Ayoko nang magpa-affidavit uli kasi para ako nagtatapon ng pera kada pa-affidavit ko pagkatapos papalitan uli. So talagang na-stress out. Ang hirap po maglakad, yung pamasahe mo, lahat, etc. So bumigay talaga ako at sabi ko, dumating ako, iyak na ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ayoko na. Susuko na ako, tigil ko na ito. Pero biglang, ang sa akin ng Panginoon ngayon ka pa ba susuko? Ang dami mo ng shinell out. Ang dami mo ng ginastos, ang dami mo ng naging puhunang pagod, ngayon ka pa ba susuko? Pagkatapos ng disyerto, may bukal ng masaganang tubig. So, in-encourage ako ng Panginoon, pinalakas ang spirit ko, lumakad uli kami. So, mga kapamuso, pag nasa ilalim ka ng perfect will ka ng Lord, talagang may mga disyerto from time to time. Pero at the end of the road, ikaw pa din yung makikinabang. Mga kapamuso, pag tayo ay nasa perfect will ng Lord, walang talo. Amen po ba? Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa itinuro niyo sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, isang malaking magandang bagay na malaman namin na napakaganda ng plano mo sa buhay namin. At sana po yung perfect will na yon ang aming abutin, ang aming nasain, ang aming gawin. Nang sa gayon, Lord, hindi na kami magkaroon ng anumang aberya along the way. Tulungan mo kami maging mas sensitive kami sa banal na spirito, mas maging sensitive kami sa pag-alam ng perfect will mo po sa amin para hindi po kami magkakamali. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng discerning heart, prayerful heart, Panginoon, at submissive heart. Magpasakop kami sa iyo. Salamat po muli, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.